Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes. Nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isang na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko at sa mga followers ko dito sa Facebook at doon na rin sa mga subscriber ko sa YouTube na laging nag-aabang ay Team Replay po. Maraming salamat po, lagi kayo nakaantapay at naghihintay. Okay, pag-usapan natin itong krisis sa langis at krisis sa ating ekonomiya. Ito ba'y krisis na rin sa politika? Kasi maraming nagsasabi ngayon, lalo na yung mga diehard Duterte supporters, na dapat daw inuuna ng pamahalaan at lahat ang krisis sa langis. Hindi yung pinagkakaabalahan ay ang impeachment ni Sara Duterte. Yan ang una nating address, ano, na para bagang dahil may krisis tayo na nangyari, kagawa ni Trump sa Iran, na tayo ay apektado, ay itigil na natin 'tong impeachment. Parang walang koneksyon, 'di ba? Unang-una, ang may nagha-handle po ng impeachment ay ang House at ang Senate. At ang issue ng pagtugon sa langis, krisis sa ekonomiya, yan po ay trabaho pangunahin ng executive branch na walang kinalaman sa impeachment. Pangalawa, hindi natin puwedeng masabi na nagpabaya naman ng Congress. Dahil alam naman natin na inasikaso naman ito yung pagbibigay kapangyarihan ng otoridad kay Pangulong Marcos para bawasan o kaya isuspindi ang pagkolekta ng excise tax. Natugunan naman nila yon. So, hindi naman kailangan na single-minded tayo. Ewan ko ba kung ang mga DDS hindi marunong na multiple tasking, aba, huwag niyang ilahatin, huwag niyong lahatin. Kasi may mga tao na kaya mag-multiple tasking katulad ko na puwedeng asikasuhin ng maraming bagay. Nagtuturo ako pero nagba-vlog din ako, nananaliksik ako, nagsusulat ako. At ang gobyerno sa anumang bansa, sa anumang lupalop sa mundo, lahat 'yan nagmu-multitasking. Hindi puwedeng isa lang ang tugon, isa lang ang titingnan, ano 'yan, 'pag may krisis-krisis kalimutan na lahat. So, ang ibig bang sabihin nito dahil may krisis tayo sa ekonomiya, tumigil na ang pagulong ng buhay. Ang asikasuhin na lang at tupagin na lang natin lahat ay krisis sa ekonomiya at saka sa langis. Hindi naman po puwede. Ang ibig sabihin ba nito yung pag-urirat natin sa korupsyon, sa katiwalian, sa flood control, itigil na muna natin, unahin muna natin, 'di ba? Isuspindi muna natin yung paglitis ng mga kriminal dahil 'di ba? Parang 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 ano 'yan, siyempre nagte-take naman alam mo 'tong mga DDS gumagawa lang 'to ng dahilan para matigil yung atensyon kay Sara Duterte. Parang katulad din ng ginagawa ng mga abogado nila na talagang kung ano-anong mga ginagawa. Andong tatakbo sa Supreme Court, kung ano-anong mga kabulastugan ang iakusa doon, para lang unang-una magkaroon ng atensyon, maalis kay Sara Duterte. Pangalawa, para hindi pag-usapan kung sakali man na magtagumpay sila, aba'y na-delay. 'Di ba sinabi ko na 'yan dito kung ako ang napaparatangan na hindi ako may kasalanan, aba'y, gagawa ako ng lahat para naman magkaroon ng pagkakataong ipaliwanag ang sarili ko sa tamang venue at aking ibibigay yung mga sabina hindi ko na 'yan hintayin sabina, ibibigay ko lahat yang mga dokumento na 'yan, "O sige suriratin niyo wala naman akong tinatago." Pero itong mga abogado ni Sara Duterte o mga abogadong pro Sara Duterte ay kung ano-anong ginagawang kabulastugan, 'di ba? Tapos yung abogadong nagsampa sa Korte Suprema ay sasabihin pa, ipapangampanya na daw, nakikita daw niya maging presidente ay si Sara Duterte, maging vice president ay si Baste Duterte, na para bagang teka muna, ay halata naman yata, talagang 'di ba akala ko ba ang pinaglalaban niyo ay bayan, katotohanan tapos ngayon yun pala ang gagawin, 'di ba? Huwag na tayong magmaang-maangan. So yung krisis po dito sa langis ay marami tayong hindi naintindihan dito. Unang-una na, dapat nating isipin na kaya tumaas ang presyo ng langis ay dahil po sa kaguluhan sa Middle East. Hindi po yan internal, yan po external. At hindi rin po totoo na walang ginagawa ang gobyerno dito. Siguro ang iniisip lang kasi ng iba, very dramatic, gusto nila bombastic. Maging si Loren Legarda nga talagang nakukulangan, ang daming mga senador nagsasabi kulang, mabagal. Pero
Iba-iba kasi ng style ng management, si Pangulong Marcos ang kanyang style, parang wala lang, relax lang, 'di ba, gumagawa pero kulang kayo, parang gano'n. May mga gano'ng klase ng tao, na nakukulangan ng mga iba dahil walang bombastic announcement, walang rage, walang panic na nagpapakita. Pero tingnan mo naman may mga ginagawa, 'di ba? Kasi ang sinasabi nabigyan na nga daw ng authority ng ano, ng Congress, bakit daw, hindi kaagad binababa ng excise tax, hindi po gano'n agad-agad, Kasi po ganito po 'yan, batas 'yan, Yan ay sinabatas, ang atin pong regulasyon ay maghihintay ka ng 15 days bago mo i-implement ang batas. Makakasuhan naman si Pangulong Marcos ng nagba-violate ng batas kung kapapasa pa lang nung excise tax suspension law ay i-implement niya na. Tsaka ang pagkakaintindi natin dito, intindihin natin, hindi po ang ipinasa po ng Congress ay hindi para babaan ang excise tax o alisin na, isuspindi. Ang pinasa po nila kay Pangulong Marcos ay ang awtoridad na isuspendihin ito o kaya bawasan, awtoridad. So, para magkaroon ng awtoridad si Pangulong kasi ang excise tax is taxation yan, tax yan, At ang tanging puwede lamang mag-tax o magpasa ng tax ay ang Congress. Under ideal situations, hindi puwedeng makialam ang pangulo diyan. Hindi niya puwedeng suspendihin 'yan, hindi niya puwedeng, kailangan bigyan siya ng awtoridad ng Kongreso at ito nga binigay sa kanya, awtoridad. Pero yung awtoridad na yun, ki-kick in lang yun after 15 days. Pero hindi ibig sabihin after 15 days suspension agad. Kasi ayon din sa batas kailangan mo ng pag-aralan, marami ka munang titingnan, kailangang pag-aralan ng isang komite, magbibigay ng rekomendasyon. So hindi totally may freedom ang pangulo. Susunod pa rin siya sa tuntunin na itinakda ng batas na pinasa ng Kongreso. So dun sa mga taong na hindi nakakaintindi, sasabihin ang bagal-bagal kumilos. Ay hindi gano'n po talaga, wala po tayong magagawa. Talagang gano'n ang sistema. Ang ipinasa sa kanyang awtoridad, hindi yung magsabi agad at para ma-exercise niya yung authority yun, maghintay ka ng 15 days. At after 15 days, hindi automatic kailangan maghintay pa siya ng mga analysis o assessment ng mga komite na itinalaga ng batas. So yun po yung problema. Kuda ng kuda lahat, hindi naman iniintindi kung ano talaga yung mangyayari. Now, marami din nagsasabi, bakit ang excise kasi, bakit puro lang targeted na ayuda, 'di ba, ayuda. Bigay sa driver, bigay sa ano na hindi bakit hindi na lang babaan agad ang excise tax? Kasi nga delikado din na basta-basta mo na lang alisin ang excise tax kasi dalawang bagay yan. Number one, kapag kasi ang excise tax ang binawasan mo o inalis mo, yan ay sa lahat. At siyempre sasabihin, ano naman ang problema kung lahat makinabang, kung mayaman, kung mahirap, 'di ba? Sa isang banda kasi kapag ang excise tax ay inalis mo, mawawalan po ng source of revenue, bilyon-bilyong kikitain ng gobyerno. At alam naman natin lahat tayo nag-e-expect na ang gobyerno may gagawin. Yung ayuda, may papagawa ng daan, magpapabigay ng pera sa kalusugan, sa sa pagpapatakbo ng gobyerno, sa transportasyon, pag-ayos ng mga daan. Lahat 'yan galing sa revenue. Lahat 'yan galing sa buwis. So 'pag inlis mo ang excise tax o binawasan mo, mababawasan din po ang pondo ng gobyerno. So saan kukuha ng pang-ayuda? Saan kukuha ng kung saan-saan, 'di ba? Hindi po madali yung gano'n, So kailangan bago magdesisyon ang pangulo, kailangan maging malinaw na may basehan. Kasi ang implikasyon, oo nga babawasan natin excise tax, suspindihin 'yan, mawawalan man tayo ng pondo na pantustos ng iba pang trabaho ng gobyerno, 'di ba? At ito pa ang mas matindi ayon sa pag-aaral ng mga ekonomista at ayon sa pag-aaral at dito maraming nagre-react, Kasi ang sabi ng pag-aaral, ang mas makikinabang kapag sinuspende mo ang excise tax ay ang mayayaman, hindi ang mahihirap. Kasi ang mas mayayaman, mas marami silang ginagastos sa gasolina, okey? Samantalang ang mahihirap, wala namang masasakyan yang mga yan, So, hindi sila nakikinabang sa direct, effect. Kasi ang direktang makikinabang binawasan mo ang presyo ng gasolina yung may mga kotse, yung may mga sasakyan, right?
Yun yung makikinabang diyan, bababa ang presyo ng gas. Pero sasabihin naman ng iba, "Eh, sir, pero 'di ba ang mahirap gumagastos din dahil kapag mataas ang presyo ng gasolina, mataas ang presyo ng pagkain, mataas ang presyo ng bilihin kung ano-ano, transportasyon." Oh, eto nga, 'di ba? Ah, ang tanong, sa inyo bang karanasan, kapag bumaba ang presyo ng gasolina, bumababa din ba ang presyo ng pamasahe sa jeep agad-agad? Hindi naman. Bumababa ba ang presyo ng pagkain? Hindi naman. Kasi market forces yan, eh, 'di ba? So ganito kagyat agad 'pag nagbaba ka ng excise tax, anti-mano yung may mga sasakyan na makikinabang, yung mahihirap maghihintay pa agad-agad. Hindi agad-agad na makukuha ang kanilang agad-agad maghihintay sila. Tapos after that, eh, alam mo na, mali yata yung maghintay agad-agad, eh. Maghihintay lang sila, yun ang kanilang magagawa kung kailan bababa ang presyo. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi basta-basta itinataas ang presyo ng pamasahe, 'di ba? Yun ang sinasabi ng mga driver natin, itaas ang presyo ng pamasahe para makatulong sa mga driver. Wag na lang yang ayuda, hindi namin kailangan yan kaysa presyo. Ang problema naman kapag itinaas mo ang presyo ng pamasahe, 'pag bumaba na ang presyo ng gasolina hindi na bababa yan. Alam natin yan. Eh, yung mga pagkain nga gano'n, kailan ba nagkaroon ng rollback sa presyo ng pagkain? Hindi naman, 'di ba? Tumataas siya. Paminsan-minsan bumababa ng gano'n-gano'n, pero ang mga producer kasi ipinapasa nila sa consumer at 'pag gano'n 'yun, 'pag tumaas ipapasa. Pero 'pag bumaba, ayun na, hindi na babawiin. Kasi kumikita na sila, eh, 'di ba? So, ang mahihirap hindi masyadong makikinabang kapag ang excise tax ay bababaan. Kaya tuloy ngayon ang ginagawa ng gobyerno, targeted ang kanilang binibigay na ayuda. Tinitingnan sino yung maapektuhan, sino yung nangangailangan ng tulong. Eh, siyempre mga driver, yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, kailangan nila ng ayuda para sa gasolina. Yun ang targeted. Yung mas nangangailangan, yun ang tutulungan mo sa halip na pababain mo ang presyo kasi yun ang mangyayari sa excise tax, eh, pababain mo ang presyo ng gasolina na makikinabang yung mga maraming sasakyan. Bigyan mo na lang ng tulong yung mga nangangailangan talaga para makabili ng gasolina, 'di ba? Pero yun nga yung point dito, eh, kuda ng kuda lahat ng mga tao hindi naiintindihan yung dynamics na ganito, eh. Isa pang ini-explain diyan lagi, tinatanong ako rin nga gano'n ang naging feeling ko nung una. Sabi ko, kasi nga importante talaga mag-aral kasi ako nga rin mismo minsan may mga naisip akong, "Ba't nga hindi ganito, ba't ganyan?" Teka muna, aaralin minsan nga nakakapag-pause na rin ako. Tapos aaralin ko, "Ay oo nga pala, ganito pala ang logic." Iyan ang dahilan kung bakit ngayon nalinawagan na ako na dati kasi may ganito akong tanong, "Eh, bakit kailangang magtaas agad ang presyo ng gasolina? Eh, nung binili naman nila yung mga gas na yan noon, eh, mura pa yan." 'Di ba? Ganyan ang laging reklamo natin. Ba't itong mga fuel companies, mga oil companies, eh, binili man nila mas mura so binebenta nila ngayon mas mahal dahil nagmahal lang ang presyo sa pamilihan. Naipaliwanag sa akin at nabasa ko na ganito palang logic diyan. Ang pricing kasi ng gasolina based sa market forces. Pero kung ikaw ay, ah, ah, nasa oil industry at bumibili ka din lang naman para mabenta mo sa Pilipinas, meron kang stock. Kahit nabili mo yung stock na yan sa mura at nagmahal ang presyo, 'pag binementa mo yan sa same price, nanganganib na kapag iyan ay maubos na at wala ka na masyadong pera para i-replace ang stock mo. Kunyari may 100, ah, ganito, eh, may 100 barrels ka ng oil na binili mo sa 10,000,000, pagbili nga ₱1,000,000, okey? Biglang naging 2,000,000 ang presyo sa kasalukuyan, dumoble yung 100 barrels mo. Kung ibebenta mo yung 100 barrels mo yun sa 1,000,000, okey? At kailangan mo na mag-replenish ng 100 at 2,000,000 na ang presyo. Wala ka ng sapat na pera, hindi ba, ulitin ko, meron kang 100 na, 100 barrel, ₱100, 100 lang na unit, nabili mo sa 1,000,000.
Ngayon tumaas naging 2,000,000 pero nakabili ka na. 'Pag ibebenta mo 'yan ng 1,000,000 lang ang worth, 'pag naubos 'yan, kailangan mong bumili at yung presyo 2,000,000. So, hindi na kulang na yung kinita mong 1,000,000, kailangan mo pa ng 1,000,000, saan ka kukuha, 'di ba? Ang mangyayari 50 na lang ang mabibili mo, hindi na 100. Dahil yung 15 yun 'pag ibinenta mo yun, yun lang yung kayang bilhin ng 1,000,000 mo, yung 50, hindi na kaya yung 100. 'Pag ibinenta mo yun, may shortage na. Eto ngayon ang makatriste dahil kulang ang supply, lalo pang tataas yung presyo, gets? So, doon ko naintindihan, oo nga pala ano, kasi ito hindi ito katulad nung hindi ito individual consumption na, "O sige, ako ay nakabili ng bibingka, nabili ko, ₱10 lang, ibebenta ko sa'yo, sige nga, hindi na ako tutubo, ₱10 lang o kaya ₱12 lang." Kahit na tumaas ang presyo ng bibingka naging ₱20, ko pa rin ibebenta kasi tubo pa rin akong ₱2. Kasi hindi naman ako nagbi-business na magbebenta ng bibingka, kumakain lang ako ng bibingka, eh. 'Di ba, 'di wag na akong bumili ng bibingka, gano'n lang naman kasimple 'yun, right? Gets mo? Kung ako ay consumer lang, 'yan ang logic ko. Ang problema itong oil industry itong nagbebenta ng ano, nagbebenta ng langis. So, sa kanila hindi lang sila bumibili ng mga langis, para sa kanila binibenta rin nila 'yun. So, kapag binibenta mo 'yan, it is not an issue anymore of purchase cost, it's an opportunity cost, 'di ba? Ang usapan dito, 'di ba, kailangan yung presyo, hindi yung bili mo kundi ano yung going kasi papalitan mo ng stock mo 'pag naubos at 'pag kulang na ang ibinenta mo, kulang na yung pera mo, wala kang mabibili na sapat, tataas ang presyo dahil ang supply bababa. So, sana naintindihan niyo yung paliwanag, ako mismo yung nung mabasa ko nalinawan ako, sabi ko, "Ay oo nga ano, gano'n nga pala logic." Kasi kung consumer ka, ang magiging desisyon mo 'di 'wag ka na lang bumili. Kunyari ang binili ko ay ₱10 worth ng maruya, tapos ngayon ₱20 na, ay hindi na ako bibili, 'di ba? Hindi ko naman kailangan ng maruya, eh, 'di ba? O kaya bumili na lang ako ng kalahati, 'di ba? Pagkasyahin ko na magtitipid na lang ako. Ay hindi po ganyan ang fuel, eh. Ang fuel hindi puwedeng, hindi 'wag na lang bumili mahal na, eh." Eh, anong gagawin natin? O kaya bumili na ng kalahati, maapektuhan ang ekonomiya, lalong magkakaheto-heto tayo. So, yan po ang dapat iniintindi. Ta's ang ginagawa ng iba kung ano-ano mang ginagawang paninisi. Masyadong mabagal kumilos, gusto kagyat agad, agad-agad ang response na hindi iniisip na kailangang pag-aralan. Katulad nung pinaliwanag ko sa inyo na excise tax, 'di ba? Akala niyo, bakit hindi nabawasan na kahit hindi nakapasa na pala sa Kongreso, nabigyan na ng authority, napirmahan na, ba't hindi agad tanggalin? Nalilimutan, number one, hindi po yung pagtanggal o pagbawas ng excise tax ang ang hindi ang nasa batas. Ang nasa batas ay in-authorize lang ang presidente. Pangalawa, hindi porket napirmahan na ay agad-agad, 15 days ang hihintayin diyan dahil yan ang nasa batas. At hindi porket na-authorize agad-agad gagamitin na ng Pangulo ang kanyang bagong kapangyarihang in-authorize ng Kongreso dahil siyempre iwi-weigh mo, yun nga yung point, yung excise tax 'pag inalis mo makikinabang yung mga gumagamit ng gasolina direkta, yung may mga sasakyan. Ang ordinaryong mamamayan hindi naman yan maano, hindi naman yan basta-basta makaka you know hindi basta-basta makakapakinabang dahil hindi naman sila apektado, wala silang sasakyan. At yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi naman nag-effort bababa ang presyo ng gasolina, bababa yang mga yan. Kaya ang tinutulungan na lang ng gobyerno ngayon yung mga ordinaryong mamamayan na nangangailangan ng gasolina din katulad ng mga driver, katulad ng mga mangingisda dahil kailangan nila yan sa bangka, yung mga magsasaka dahil kailangan nila sa mga traktor at kung ano pang mga bagay. So, sana naliwanagan kayo na hindi gano'n kadali binabalanse mo 'yan, eh. Katulad ng pagbalanse din hindi basta puwedeng taasan ng presyo ng ang pamasahe dahil 'pag 'yan tumaas mahirap na bumaba. At lalo mo pang dadagdagan ng parusa, nagmahal na nga lahat ng bilihin, magmamahal pa rin ang pamasahe, 'di ba? Kaya 'wag magmahal ang pamasahe, ang ginagawa targeted ang
ang subsidy, ang sine-subsidize ng gobyerno yung mga nangangailangan ng, ah, gasolina sa katulad niyan, yung mga driver, mga mangingisda, magsasaka at pati yung mga operators kaya 'di ba yung mga truck, yung mga ano, yung inaalisan na ng hindi na binibigyan ng binabawasan yung babayaran 'pag nagta-transport ng mga gulay kung ano man. So, this is something that is being done. And there are so many moving parts, hindi gano'n kadali, eh. Kaya nga 'pag nagsasalita ang mga tao na, "Madali naman solusyonan 'yan." Kumilos agad. Nalilimutan na this is almost like solving a jigsaw puzzle. I have a problem that we never created. It is a problem that was created by Donald Trump and Israel and Iran. These are the people who are playing with our lives, and we're trying our damn best. Maaaring hindi masyadong magarbo si Pangulong Marcos, hindi siya, histrionic, hindi siya hysterical, hindi siya bombastic. Cool lang, kaya ang iba nafo-frustrate, parang walang ginagawa. Pero may ginagawa naman, katulad niyan, may mga inangkat na mga gasolina galing sa mga non-traditional sources katulad ng Russia. Andiyan yung, ah, nag-anunsyo na ang Philippine Airlines at ang Cebu Pacific na may sapat sila ng jet fuel, 'di ba? Ah, at ang pangulo, hanggang June 30 ang ating supply, ng krudo. At isa pa pala bago ko malimutan yun, maraming nagsasabi ba't kasi hindi nila padamihin in the future ang ating stockpile, ang ating stocks, ang ating inventory. Para bang napakadaling gawin yun. Unang-una, ayon ho sa batas ang inventaryo dapat 45 days. Mga 30 days lang. Ang inventaryo po natin 45 days na mas mataas pa nga sa 30 days. Pangalawa, ang inventaryo hindi yan basta-basta mo puwedeng taasan ng wala kang batas. Kailang mag-appropriate ng pera ang Congress. Itong mga senador nagsasabi, "Ba't hindi na lang kasi tinaasan ang inventaryo?" Di dapat kayo ang gumawa ng gano'n. Ito hindi niyo naisip, ba't hindi kayo nag-legislate, ba't hindi niyo nilagyan ng item sa budget, 'di ba? Oh, 'di ba 'yan ang dahilan kung bakit may contingency fund? 'Di ba 'yan ang dahilan kung bakit may unallocated appropriations na inaway ninyo, 'di ba? Na kasi 'yan yung dahilan kung bakit may mga appropriations na hindi naman itemized pero binibigyan ng pera kung sa mga panahong katulad nito, 'di ba? Oh, kaya maraming alam mo ang pulitika minsan, ah, matindi, eh, puro daldal, hindi inaaral ng maigi ang mga issues. Anyway, so 'yan ang layunin ko dito sa usapang pulitika, mas pag-usapan natin para mas maintindihan natin ang mga nangyayari. So sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan, nahaplos ka ng mga puso at napabagong pananaw sa buhay, lalo-lalo sa usapang pulitikal dahil sabi sa akin ng Lasal, "Teach mind, touch heart, and transform lives." At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, "Serve the people." So Miyerkules po meron pa tayong usapang pulitika pero yun ang huli nating usapang pulitika for this week. Kasi siyempre sa Biyernes Santo naman hindi naman tayo mag-usapang pulitika nun, ha? Tayo po'y magpahinga nun, magtika tayo. So Miyerkules po meron pa tayong usapang pulitika for this week, but Good Friday wala po. Sige, ingat po tayo lagi. Kita-kita na lang tayo sa Wednesday, mag-uusap ulit tayo bago tayo magpahinga for the Holy Week. Laging ko sinasabi, UP naming mahal, Ani Mula Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, nasan man kayo naroon sa mundo. Lalo na sa mga team replay. Bye for now.